Panginoon. Ngayong gabi, sino pong masaya? Amen. Tayo po'y aawit, magpupuri sa ating Diyos. Kasabay ng ating pagpalakpak, awitan natin ang ating Panginoon. Salamat, salamat. Praise God. Hallelujah. Praise. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, amen. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, o kalimitan, ako ay may malalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko papabayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling ko. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Tumayo po tayong lahat, walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Hallelujah, amen. Kayang-kaya niyang gawing lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus, kayang-kaya ni Jesus, na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo dinarasan, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalad. Tanggapin na, minsan pa walang imposible. Palakpakan natin, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niya, kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus, kayang-kaya ni Jesus, na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo dinarasal, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalad.
sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala, tanggapin na. Amen. Sobra-sobrang pagpapala, tanggapin na. Sobra-sobrang pagpapala, tanggapin na. Praise your holy name, O God. Oh, we praise your holy name. Hallelujah. Patuloy natin purihin ang Panginoon. Awitan natin siya. Dakilang-alang banal. Ilang Diyos sa kanyang katapatan, ating sambahin ang pangalan niyang banal. Tayong mga anak ay mag-awitan ang may galak at pagmamahal. Minsan papurihin ang Diyos. Purihin ang Diyos sa kanyang katapatan, ating sambahin ang pangalan niyang banal. Tayong mga anak ay mag-awitan ng may galak at pagmamahal. Dakilang ngalang banal, aking itataas, siyang ilaw ng aking kaluluwa. Kapangyarihan niyang taglay, hindi magwawakas, aking itataas ang Diyos. Dakilang ngalang banal, aking itataas, siyang ilaw ng aking kaluluwa. Kapangyarihan niyang taglay, hindi magwawakas, aking itataas ang Diyos. Sunod po natin, kahanga-hanga ka. Kahanga-hanga ka, aming Panginoon, kami namamangha sa iyong kabutihan. Sa putikan ng sala, kami ay iniahon at binihisan mo ng iyong kabanalan. Ikaw ang siyang dakilang alay, tagapagligtas na nabubuhay magpakailan paman. Kahanga-hanga ka, Panginoon, walang hanggang hallelujah. Aawitin mo lang ngayon, kahanga-hanga ka, kordero ng kaligtasan. Pupurihin ka, pupurihin ka. Kahanga-hanga ka, makapangyarihang Diyos. Kahanga-hanga ka, makapangyarihang Diyos. Tanging sa'yo ang pagsamba't pagbubuhay. Sa kabila ng lahat, kami inibig ng lubos at binihisan mo ng iyong kabanalan. Ikaw ang puno ng pag-ibig, manunubos ng buong daigdig, magpakailan paman. Kahanga
ka, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka, pupurihin ka. Luwalhatiin natin ang Diyos. Praise your holy name, God. O, sambahin ka, banal na Diyos. Kahanga-hanga ka, aming Panginoon. Ikaw ay mabuti, ikaw ay banal. Oh, we worship your holy name, O God. Purihin ka, banal na Diyos. Hallelujah, worship your holy name. Hallelujah, tunay na masarap, magpuri sa ating Panginoon. Subalit ngayong gabi, dadako tayo sa ating congregational prayer. Tayong lahat ay lalapit, aasa sa ating Panginoon. Taas po natin sa ating Diyos ngayong gabi ang patuloy niyang pagliligtas. Amen. Sa bawat gawain, sa bawat bayan-bayan, lalo na gayon din dito sa Cuenca, ang patuloy na pagbabangon ng Panginoon ng mga taong sasamba sa ating Panginoon. Amen. Itaas din natin sa ating Panginoong Jesus ngayong gabi ang kabuuan ng ating fellowship mula kila Pastor Greg, Sister Lisa Michel. Amen. Ganon din sa ating pamunuan sa ating bansang Pilipinas, kila Pastor Boyet, Sister Susan de Cepeda, kila Pastor Frank Benaventura ng Davao, kila Pastor Yeli Sebele ng Iloilo City, kila Pastor Charlie Carillas ng Cebu, ang ating Mother Church, si Pastor Ernest Sterling sa Lucena. Samahan sila patuloy ng ating Panginoon. Amen. At ngayong gabi ang ating personal na mga pangangailangan. Sino pong may pangangailangan sa ating Panginoon? Ito po'y ating itaas, ipagkatiwala natin sa ating Diyos. Amen. At ito'y katagpuin, maging ngayong gabi ang mayaman yung pagkilos sa ating kalagitnaan. Magpakita siya ng himala, makapangyarihang gawa ngayong gabi. Amen. Alakpakan natin, luwalhatiin natin ang ating Diyos habang lumalapit si Pastor J.R. Nazareno para sa panalangin. Praise your holy name, God. Tinataas ka namin ngayong gabi, O Diyos. Maparangalan ka, O Diyos. Mataas ka. Sa iyo kami patuloy na nagtitiwala. Umaasa, ikaw ang Diyos na kayang umatagpo sa aming mga pangangailangan. Lord, ang bawat nabanggit, ang kabuuan ng fellowship, ikaw ang magpala ang aming mga leaders, Panginoon. Lord, ang pagliligtas mo ng mga kaluluwa, O Diyos, maging sa bayang ito, Panginoon, ikaw pong magpala. Lord, ikaw ang patuloy na gumawa, ikaw ang patuloy na magbangon ng mga taong sasamba sa iyo, Diyos. Ngayong gabi ang mga personal na pangangailangan. Lord, ikaw po ang malayang tumatagpo, Panginoong Sus. Ang revival, Panginoong Sus. Lord, aming maranasan ng makapangyarihan mong gawa, Panginoong Sus. Hallelujah, Lord. Praise your holy name. Salamat po, Panginoong Diyos. Hallelujah. Salamat o Diyos sa pag-mipan lumalapit sa iyo, sa lukloko ng iyong awat habang hiniling namin ang pagsama ng Banal na Espiritu, Panginoon. Mag-usap ka, may ginawa ka na sa aming mga buhay, Panginoon, at may gagawin ka pa sa aming mga buhay. Ang lugar na ito, hiniling namin, Panginoon, ang pagsama ng Banal na Espiritu. Katagpuin mo, Panginoon, Lord, manaog ka Banal na Espiritu, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Ang iyong presensya, Panginoon, ay maranasan ng bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon, kinatagpo mo na, Panginoon, ang pangailangan ng bawat isa. Maghimala ka, O Diyos na banal. Maraming salamat, Panginoon, sa mga aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kamayan natin ang bawat isa habang inabit sa Father's house. Amen. Welcome po sa gawain ng Panginoon ngayong gabi. Nagkakalapitan, makasama sa Father's house fellowship tayo'y nakita. Ang dalangin ko sa Diyos ay pagpalain kang lubos upang ang biyaya niya'y mangamdang lubos. Sa Father's house, sa Father's house ay hindi ka nag-iisa. Amen. Sa Father's house ay marami kang kasama. Huwag ka nang malulungkot, isipin mo mayroong Diyos. Sa Father's house ay hindi ka nag-iisa.
God. Pwede po tayo makaupo. Hallelujah. Praise God. Salamat po sa ating Panginoon. Welcome po ang bawat isa sa gawain ng Panginoon. Ito. Praise God. Masaya po kami na kayo'y naririto. At lalo na kung mayroong pinakamasaya ay ang Diyos. Amen. Sapagkat may mga taong sumasamba sa Kanya sa lugar na ito. Sa mga bago po na nakadalo. Welcome po sa church. Amen. Madama po natin ang presensya ng Diyos ngayong gabi. Amen. Nagpapasalamat po ako sa ating sa aking pastor. Amen. Na patuloy na gumagabay. Nagli-lead. Kung paano ng aking gagawin sapagkat totoong hindi madali. Ganon din sa ating regional leader, sa ating pong Pastor Ernie, maging sa ating district leader, kila Pastor Leo Delica. Sa bawat churches, hindi ko na po kayo mabanggit isa-isa, pero salamat po sa inyong pagparito, sa pagtulong, sa suporta na inyong ipinadama sa amin ngayong gabi. Ibalik po sa inyo ng Panginoon. Amen. Ngayon pong gabi ay dadako po tayo sa pagbibigay. Praise God. Bahagi po ng isa po ang uri ng pagsamba ay yung pagbibigay. Kaganina po, meron tayong verbal na pagsamba. Ganon din meron tayong pagsamba gamit ang ating pananalapi. At tayo po ipangumunahan ng ating pong district leader, Pastor Leo Delica ngayong gabi. Praise God. Malamig po sa labas. Hello daw, mainit. May mainit sa loob kasi maraming tao. Sa labas, mainit din naman. Hindi ba tao din yun? Pero lalong iinit natin pakiramdam kung ngayon nilalamig pag tayo magbibigay. Amen? Kapag ang tunay na Kristiyano, amen, ay pinapainit sa pamagitan ng pagbibigay. At ang init, ito po'y mahalaga. Di ba pag tayo nilalamig, parang tayong hindi kampante. Ano po? Hindi tayo at ease. Balisa tayo mapakali pag nilalamig. Pero kung mainit, tulog ka na. Pero ngayong hapon, mga kapatid, biyaya ng Diyos, amen, ang simbahan ay lumalawak. Amen. At dito nga nakaraang mga araw at kanina, nagsubaybay kami doon sa conference sa Amerika. At ang magandang balita, 4,000! Amen! Still growing! Yes! At kabilang na tayo doon. Amen! Amen. Hello! At patuloy pa itong dumadami. Amen. At may kinalaman po ang ating gagawin. Ang pagbibigay. Opo, ang pagbibigay, napakahalaga. Meron akong binabasa, amen. Ganito po ang nakasulat tungkol sa pagbibigay. Meron pa itong kinalaman sa ating kalusugan. Opo. Giving, sabi dito, is an act of kindness, but it is also as a scientifically proven way to improve your mental well-being. Ano yung sabihin nun? Ibig sabihin daw, ang pagbibigay, ito po ay hakbang o gawaing magmabuti, kabutihan, di ba? Di ba? Ang bata, tinuturuan natin, give. Pag nag-give, good. Pag hindi nagbigay, bad. Di ba? Tinuturuan natin ang bata ng ganon, maging mapagbigay, sabat pag hindi nagbibigay, bad. O, di ba? Totoo naman yun. Totoo yun. Sabi dito, giving is an act of kindness. Ito pala, sabi dito, subok na ito'y nakapag-i-improve ng mental well-being. Yung sabihin yung kaysa pa natin, kumbaga well-being. Medyo salita ngayon, nakaka-ayos ng isip. Oh? Kung nakakatino? Kasi sabi pa dito, pag tayo nagbibigay, ito man ay oras, ito man ay material na bagay, hindi naman pera pinag-usapan lang dito sa pagbibigay eh. Ano po? Maaaring na ikaw ay nagbigay ng paglilingkod. Nagbigay ka ng panahon na makipagkwentuhan. O, di ba, ng pakikiramay.
Hindi lang yung pera. Di ba? Ano mang naibibigay mo, sabi dito, it triggers the release of chemical in your brain. Ito daw ay nakakatulong na nagre-release ng isang chemical sa utak ng tao na nagdudulot ng tinatawag na magandang pakiramdam. Ito naman yun, di ba? Ano po? Gumaganda ang pakiramdam mo pag ikaw ay nakapagbigay. Lalo na sa nangangailangan. Di ba? Mahal mo sa buhay. No? Pag humiling sa'yo, anak mo, masaya ka pag may ibibigay at pag wala ka may ibigay, ang lungkot mo, di ba? Di ka makapakali. Amen. Pero pag nakapagbigay ka, sabi, para ka nabunutan ng tinig. Di ba? Pag natulungan mo isang taong nanganganib o nangangailangan, maganda sa pakilasa. Sabi nga ng batangging niyo, no? Maganda sa pakiramdam. Amen. Amen. Yun po ang normal na tao at may pag-ibig. Yes. Maganda ang pakiramdam kapag nagbibigay. Pero yung hindi, paano kaya pagka masama ang pakilasa? Pag nagbibigay, ano masasabi mo doon? Meron kasing gano'n, ano ba? Pagdating sa pagbibigay, hindi ako kasali dyan. Pero pagdating sa pagtanggap, ay, ako. Hindi kinalaman po ang pagbibigay. Sabi pa nga dito, ito din ay nakakatulong sa ating tinatawag na ito ay anti-depressant. Nakakaalis ng depression. Pag-aralan nyo sa ating buhay-buhay. Ano po, ang taong mapagbigay, masayahin, hindi nalulungkot. At malulungkot yun pag walang maibigay. Di ba sa totoong buhay na po? Di ba? Ang matinong tao, ang mabait na tao, masaya pag nagbibigay. Masaya. Nakakasaya. Kahit sa bata, maghanap ka ng batang masayahin. At yun ay, bigay dito, bigay doon. Sabi ng isang pag-aaral, magbigay ka ng halaga sa pagkain. Ilang oras lang yon? Wala na. Gutom ka na ulit. Bumili ka ng medyas. Ilang gamit mo lang yun, butas na yun. Di ba? Bili ka ng sasakyan. Ilang taon yung luma na yun. Ano? Paggawa ka ng bahay, magandang bahay mo. Yes, masaya ka, pero pagka nakalipas ang 5, 10 taon, 20 taon, problemado ka na, butas-butas may tulong na, pangit na yung dingding. Maloko. Pero pag gumugol tayo sa tinatawag na pagbibigay sa gawain ng Diyos, ito po'y forever. Ang dulot nito ay pangwalang hanggan. This is for eternity. Kapag ang binibigay natin ay para sa gawain ng Diyos, at pag sinabing gawain ng Diyos o simbahan, ang ginagastusan nito, ginagamit ito sa pangaral ng Ebanghelyo, nababago ang buhay. Amen? Yun ang kagandahan ng ating naranasan. Dahil sa salita ng Diyos, nabago ang buhay natin. Ano po? Di ba? So hindi kayang bayaran yun. Yung iba, nagpadala na ng taong may problema sa buhay, dinala na sa ospital, lalo lumala, o kaya yung problema tungkol sa drug addiction, dinala na sa rehabilitation. Paglabas, adik pa rin. Nakakulong na. Pero paglabas, problemado pa rin. Gumugol na yun ang halaga. Pero pag gumugugol tayo ng halaga sa gawain ng Panginoon, ito po yung pangwalang hanggan. Hindi po ito nauubos. Hindi ito nasasayang. Amen? Amen. Tulad din naman ang sinabi ng isang kilala. Baka hindi nyo kilala. Kumakain po tayo ng keso. Ano po? Anong keso ang alam mo? Anong pangalan? Eden? Pero ito yung crab. Alam niyo yung crab? Ano pagkakaiba ng crab at Eden? Alam niyo ba? Yung ilasa. Pero yung talagang gumawa si Mr. Crab. Sabi niya dito, the only investment I ever made which had a consistently increasing dividend is the money I have given to the Lord. Ang tanging investment ko na ginugol na patuloy na
lumalaki ang pakinabang. Malaki ang tubo. Di ba yung gusto natin? Maglagay ka ng pera sa bangko, ang liit ng pakinabang. Pero sabi niya, ang pinakamalaking pakinabang na nakita ko ay ang perang ginugol ko sa kaharian ng Diyos. Sa gawain para sa Panginoon. Pwede kang tumulong sa mga kamatayan, pwede kang tumulong sa binahaan, iba sa nasunugan, pero iba ang balik ng pagbibigay para sa Diyos. Sapagkat Diyos, amen, ay ibang gumanti kaysa tao. Di ba? May nakasulat po naman sa Biblia ganito. Gusto kong basahin sa inyo ang ilang talata. Amen? Ang maalala natin. Sabi dito sa 2 Korinto 9. Anong natandaan natin dito? Ganito pa nakasulat sa talatang 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling kapasyahan. Maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay ang kusang pagbibigay. Amen? O masayang pagbibigay. Hindi galit. Hindi masama loob. Masayang nagbibigay ng gusto ng Diyos. Talatang 8. At magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Higit pa sa inyong inaasahan. Higit pa sa inyong pangangailangan. Upang lalo kayong may magamit. Hindi lang sa inyong pangangailangan, kundi sa pagkakawang gawa. Nasay pa ng talatang 10. Tandaan nyo ito. Ang Diyos na nagbibigay, amen, ng binhi, tulad sa magsasaka, at ng tinapay na nakakain natin, di ba? Ay siya rin ang magbibigay sa inyo at magpapalago ng sagana sa inyong ikabubuti. 11, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay para lalo kayong makatulong sa marami. Sa gayon, marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at sa inyong tulong. Marami ang magpapasalamat sa Diyos. Kaya isipin po natin ngayon sa lugar na ito. Amen? Magbibigay tayo para sumulong ang gawain sa lugar na ito. Ang mga tao sa lugar na ito ay maabot ng Ebanghelyo. Di ba? Makarinig lagi sila ng salita. Sapagkat may gastos po ang pagtatayo ng simbahan o pagpapalawak ng simbahan. Nangangailangan po ito ng pananalapi. Umuupa tayo sa building, gumagastos tayo ng pamasahe, ng gasolina, ng pagkain. Hindi po yung libre. At hindi lalo naman natin, ang ating kapuluan ay hindi po humihingi sa politiko. Hindi po. Kung bigay-bigay ng mga taong nagmamahal sa Diyos. Amen? Kaya kung mahal mo ang Diyos, suportahan mo ang gawain ng Diyos at ikaw mismo ang babalikan ng Diyos. Tandaan mo, ang Diyos ay gumaganti. Amen? At maganda ang ganti ng Diyos. Tayo may magbibigay ng tinatawag nating offering. Hindi po ito sa pilitan. Amen? Ito po'y dapat bukal sa puso. Ang pagbibigay ay gawaing mabuti. Ang pagbibigay nito ay para sa Diyos, para sa gawain ng Diyos, at para din naman siyempre sa mga tao para maabot sila ng salita ng Diyos. Kaya suportahan po natin ito at tandaan mo, may ganti ang Diyos sa bawat sumusuporta sa gawain mga Diyos. Ay po'y manalangin at wag mo po ating tagalikom. Amen. Ating pong samantalay na pagkakataon na tayo, amen, ay maging kaparte ng pagpapalawak, amen, ng Ebanghelyo sa bayan ito. Amen? Tayo po'y manalangin. Praise God, hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Ngayong pong gabi, kami po yung lubusan nagpapasalamat sa iyong kabutihan at kadakilaan na kami po narito sa iyong banal na gawain. Panginoon, dalangin ko po sa gabi pong ito, bawat sentimo pananalapi na ipagkakalupo ng bawat isa, ang kapalit po nito yung mga taong gagamitin mo sa iyong banal na gawain sa bayang ito ng Cuenca. Maraming pong salamat
ibalik mo po na maraming beses sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede po natin habang nagbibigay ang Diyos natin ay mabuti. Amen? Hallelujah! Mabuti ang Diyos natin nakila, ang Diyos natin pinabago. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin nakila, ang Diyos natin pinabago. Hallelujah! Pagpalain ng Diyos ang ating mga kaloob, balik ng mga beses higit sa ating pangangailangan. Praise God, hallelujah. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating ginawang pagbibigay. Diyos po ang magbalik-ganti. At ngayon pong gabi, sa isa pong pinakamahalagang bahagi ng ating pagparito sa lugar na ito, ang makapangaral po ng salita ng Diyos, ang makapakinig ng salita ng Diyos. Ngayong gabi, huwag mong pabayaan na istorbohin ka ng iyong katabi. Pakinggan natin ang mensahe ng Diyos na padadaanin sa kanyang lingkod. At ang atin pong bisitang mangangaral, salamat na sa kabila ng marami siyang schedule. Amen. Ay napagbigyan niya tayo para siya makapangaral sa lugar na ito. Siya po yung ating pastor, ang ating regional leader, si Pastor Ernie. Nakakagalak po at nakikita ko isang bagay na tiyak na sinasamahan siya ng Diyos. Amen. Bata pa lang ako. Hanggang sa ako'y nagbibinata at sa tuwinang alam ko na ako'y merong ginagawang kasalanan, amen, pag tumitingin ako sa Kanya, parang nadarama kong presensya ng Diyos at nahirapan ako. Ibig sabihin, mga minamahal ngayong gabi, sinasamahan siya ng Diyos at pwede nating maranasan ang biyaya ng Diyos. Amen. Gagamitin siya ngayong gabi. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon na paglalapit si Pastor Ernie. Amen, amen. Praise God at maraming salamat na kayo po ay narito ngayong gabi. At lalo na kung meron po kami mga bisita, first time narito, ay pagpalain kayo ng Panginoong Jesus. Kausapin kayo ng Panginoon, palalakasin kayo ng Panginoon. Kung meron kayong karamdaman, pagagalingin po kayo ng Panginoong Jesus. Kung meron kayong mga katanungan sa inyong isipan, ay bibigyan ito ng Panginoon ng katugunan o kasagutan. Dumating ka sa lugar ito, maraming katanungan, may pasanin, aalis ka sa lugar na ito, palalayain ka ng Panginoon, palalakasin ka ng Panginoon, lalo kang mapapalapit sa ating Panginoong Jesus. Bakit? Ang sabi po ng banal na kasulatan, Mateo 18:20, kung may 2, 3 na magtitipon sa pangalan ng Panginoong Jesus, ipinangako ni Jesus, tatayo siya sa gitna ng mga taong yun na sumasamba. Ngayon, may po tayo sa 2, mahigit tayo sa 3, nakatitiyak po tayo, narito ang ating Panginoong Jesus. Hindi siya basta tatayo lang, hindi siya basta manunood lang, gusto niyang magministeryo sa puso ng bawat isa. At mangungusap ang Panginoon ngayong gabi sa pamagitan din ng kanyang banal na salita na siya pong dahilan kung bakit tayo po ay narito rin ngayon pong gabi. Naparito tayo upang sumamba at tayo sumamba sa Panginoon sa pamagitan ng pag-aawitan. Sumamba rin tayo sa Panginoon sa pamagitan ng pagbibigay.
At ngayong gabi, sasamba tayo sa Panginoon sa pamagitan ng pakikinig ng kanyang banal na salita. Amen. Basahin natin ang pamilya ng talata, aklat ng Juan chapter 2, verse 1 hanggang verse 11. Basahin natin ang mga talatang ito. Nang ikatatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Kana ng Galilea. At naroon ang ina ni Jesus at tinayaan din naman ni Jesus ang kanyang mga alagad. At ang kanyang mga alagad at sa kasalan. At nagkulang ng alak. Ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak. Sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating. Sinabi ng kanyang ina sa mga alila, gawin niyo ang anumang sa inyo'y kaniyang sabihin. Mayroong roong aming natapayang bato na nalalagay alinsunod sa 3 bahang tubig. Sinabi sa kanila ni Jesus, punuin niyo ng tubig ang mga tapayan at kanilang pinuno hanggang sa labi. At sinabi niyo sa kanila, kunin niyo ngayon at inyong iharap sa Pangulo ng Kapistahan. At kanilang iniharap. At nang matikman ng Pangulo ng Kapistahan ang tubig na naging alak na, at hindi niya nalalaman kung saan buhat, natapot nalalaman ng mga alila na nagsikuha ng tubig. Ay tinawag ng Pangulo ng Kapistahan ang kasintaang lalaki. Sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang inilalagay ang mabuting alak. At kung mga kainom ng mabuti ang mga tao, saka inilalagay ang pinakamasama. Itinira mo ang mabuting alak hanggang ngayon. Ang pasimulang ito ng kanyang mga tanda ay ginawa niya sa Kana ng Galilea at iniyayag ang kanyang kaluwalhatian at nagisamprata sa kanya ang kanyang mga alagad. Ang ating pong key verse sa talatang ito ay ang unang himala na ginawa ng Panginoong Jesus. So dahil tayo buko at manalangin, tayo po ay humingi ng tulong, maunawaan natin ang kanyang salita ngayong gabi. Dakilang Diyos, Ama sa langit, salamat po sa bilang ng iyong mga tao na yung tinawag ang atensyon, tinawag ang pansin upang makarating sa lugar na ito, upang makinig yung salita. Iladalahin ko, Panginoon, huwag mo po silang biguin sa kanilang pagdako sa lugar na ito. Meron po silang matanggap na kalakasan, pag-asa, at himala na nanggagaling sa iyo. Kaya ang banal mong Espiritu ay kailangan po namin sa aming kalagitnaan. Sa lugar na ito, dalawin mo kami ng banal mong Espiritu. At tagpuin mo po ang bawat isa. At isawayin ang gawa ng kaaway na huwag makagambala at makasingit sa nais mong gawin. Ipinagkakatiwala ko po ang tagumpay ng gawain mo ngayong gabi sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Nais ko po sabihin ngayon pong gabi na ang Diyos at ipinaglilingkuran na siyang lumikha ng langit at ng lupa. Na lumikha ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Walang imposible sa Kanya. Walang mahirap na bagay sa Kanya. Siya'y omniscient, nalalaman niya lahat ang laman ng puso at isip ng tao, omnipresent, nasa lahat ng lugar, omnipotent, lahat ng bagay ay kaya po niyang gawin. At ang Diyos hindi katulad po ng tao. Ang Diyos kapag meron pong gagawin, ito po ay detalyado, nakaplano, hindi po katulad ng tao. Ang tao pag may ginagawa, kalimitan, bahala na. Walang plano. Amen? Pero ang Diyos na makapangyarihan, He moves in details. Detalyado, nakaplano ang lahat ng gagawin ng Panginoon. 5,000 taong higit, amen, ang nakararaan bago pa isilang ang Panginoong Kristo ay nakaplano na si Jesus Christ ay magkakatawang tao. Nakaplano na ng ating Panginoong Jesus bilang anak ng Diyos, iiwan niya ang langit, iiwan niya ang kanyang trono, bababa sa lupa, magkakatawang tao, gagawa siya ng magtuturo po siya, mangangaral po siya, gagawa siya ng himala, at ang unang himala ay hindi po ito basta ginawa lang. At sabi ko kanina, He moves in details. Gumagawa ang Panginoon ng detalyado, nakaplano na. 5,000 taon na nakararaan, nakaplano na sa puso ng Panginoon. Anong klaseng himala ang kanyang gagawin?
saan gagawin ang unang himala at sino ang makikinabang ng unang himala. Kaya sa unang himala, ito po yung nagpapakilala ng tinatawag na puso ng Panginoon. Ang unang himala ay naghahayag kung ano ang damdamin ng Panginoong Sus. Ang unang himala ay naghahayag ng tunay na kalooban ng Panginoon para sa tao. Kaya ang unang himala ay mayroong dalang mensahe sa bawat isa sa nasa atin. Matagal ka ng Kristiyano, bago ka pa ng Kristiyano, o bisita ka ngayong gabi, ang unang himala ay naghahatid ng napakaraming mga mensahe. Kaya ngayong gabi ito ating gustong dalhin, ngayong gabi, the messages of the first miracle. Ang mga mensahe ng Panginoong Sus sa unang himala. Apat ang nais ko pong dalhin ngayong pong gabi sa mga mensaheng dala ng Panginoon sa unang himala. Una, amen? Gusto ng Panginoon magbigay ng masiglang buhay. Amen? Ng isang masiglang buhay ang gustong gawin ng Panginoon. Bakit natin nasabi? Ano nakapaloob sa unang himala? Dahil unang himala na ginawa ng Panginoon, tubig, ginawa niyang alak. So tingnan po natin ang pagkakaiba ng tubig at ng alak. Pag uminom ka ng tubig, okay, napalit ang uhaw mo. Pero pag uminom ka ng alak, may mararamdaman ka sa katawan mo. Mag-iinit ang pakiramdam mo. Amen? Kaya malaki ang pagkakaiba ng epekto ng tubig at malaking epekto ng alak. Amen? Hallelujah. At ang gusto ng Panginoon gawin sa buhay ng tao, ang iyong pangkaraniwang buhay, routine, paikot-ikot, amen? Parang walang paggalaw, ang gusto ng Panginoon, bigyan ng sigla ang iyong buhay. Dahil ang unang himala ay pagbibigay ng tutong buhay. Amen? Kaya sabi nga, ang tubig ay non-active element, pero ang wine ay isang active element. Ibig sabihin ng Panginoon, dahil Jesus Christ sa lupa, sa pusong katauhan, gumawa ng pagbabago sa buhay ng tao. Tubig, ginawang alak. Ang buhay mo, pangkaraniwan, gagawa ang Diyos ng mga bagay na hindi pangkaraniwan. Amen? Ang buhay mo na walang kabuhay-buhay, bibigyan ng Panginoon Kristo ng tunay na buhay. Magiging maalab, magiging masigla ang iyong tinatawag na buhay dahil ito ang dala ng ating Panginoong Sus. At yun yung pangako ng ating Panginoon Kristo, ang mananatili sa akin, magkakaroon ng buhay. Ginamit ng Panginoon ng halimbawa, Juan chapter 15, verse 5, sabi ng Panginoon Kristo ng talata, ako ang puno ng ubas. Tapos sinabi niya sa kanyang kaharap, kayo ang mga sanga. Manatili kayo sa akin at kayo ay magkakaroon ng maraming bunga. Huwag kayo manatili sa akin, matutuyo kayo at igagatong sa apoy. Sabi ng Panginoon, yung manatili ka sa Panginoong Jesus, magkakaroon ka ng kasariwaan sa buhay mo. Manatili ka kay Jesus, magkakaroon ng sigla ang buhay mo. Manatili ka kay Jesus, magkakaroon ka ng mga bungang magaganda, bunga ng banal na espiritu, pag-ibig, katuwaan, kagalakan, kasiglaan. Manatili ka kay Jesus, magkakaroon ka ng bunga ng bubuting gawa. Kaya sabi ng Panginoon, ako puno, kayo sanga, hiwalay kayo, wala kayo magawa. Manatili kayo sa akin, magiging sariwa kayo at magkakaroon kayo ng mabuting bunga. Kaya unang himala, tubig, ginawa ng alak, ang unang mensahe ng Panginoon sa unang himala, magbigay ng masiglang buhay. Kaya hindi totoo na kapag ang Kristiyano o isang tao lalapit kay Kristo ay nawalaan ang buhay. Ang totoo nito, kapag ang tao lalapit kay Kristo, nakakatanggap siya ng tunay na buhay. Amen? Kaya ito yung una na gustong dalhin, unang mensahe ng Panginoon sa unang himala, magdala at magbigay ng tunay na masiglang buhay. Nakita mo ba yung mga pumunta dito? Sila yung mga taong lagi nilang nakangiti. Okay, bisita. Sila, nakita mo lagi nilang mga nakangiti. Kasi
Yun ang dala ni Jesus Christ. Buhay. Masiglang buhay. Yung tatanungin mo, maraming problema yan. Pero bakit nakakangiti? Yun ang kayang gawin ni Jesus. Ang tao, kapag wala si Kristo, kapag may problema, hindi na makausap. Maraming nadadamay, pati pusa, pati aso, pati pinta, pati kaldero. Nasisipan, itapon, itatabig. Pero kapag lumapit ka kay Kristo, yes, may problema, pero sabi ng Panginoon, mayroon ka pa rin masiglang buhay. Ay ang gusto yan, ang unang mensahe, ang unang himala, magbigay ng masiglang buhay. Ikalawa, na mensahe ng ikalawa ng unang himala, bigyan ka ng halaga. Bigyan ka ng halaga. Sa pagkatuloy ko, ang tubig, nahihingi lang. Huwag lang yung bottled water. Dito sa Cuenca, Batangas, di ba, ayos pa ang tubig sa atin dito. Pag nauhaw ka, kung kasabay, pahinga din tubig, uuhaw ako eh. Tinako. Hindi ka magdadalawang salita. Bibigyan ka ng tubig. Kapag ang tubig natapon, okay lang. Ito kumuha ko din ng tubig. So, dahil salita, ang tubig ay pwedeng hingiin. Amen? Pag natapon, hindi mo pang ihinayangan. Ang tubig, walang gasinong halaga, huwag lang yung kinukuha sa water station. No. Ang putos ko mga kapatid, tubig sa balon ni Kristo, sinasalok lang sa balon. Pwede ka magpainom na hanggat kaya mong papainumin ka. Pero kapag ito'y naging alak, hindi ka pwedeng humingi ng libreng alak. Ang alak, may presyo na. Ang alak, may halaga na. Hindi ka pwedeng manghingi ng alak. May babayaran ka ng halaga. Ang alak, kapag natapon, magkakapaluan. Nakatapon ako ng tubig, hindi ako napalo ng tatay ko. Na makatapon ako ng alak, ginulpi ako. Kasi ang alak may presyo na. Ang alak may halaga na. At ito yung gustong gawin ng Panginoon sa unang himala. Ang tubig, ang buhay ay parang tubig. Hindi ka pinapansin. Mumurahin ka lang. Wala kang kasing halaga. Pero pag lumapit ka kay Kristo, ang ginagawa ng Panginoon, bibigyan ka ng mas mataas na uri ng halaga. Hindi ka na basta-basta pwedeng gulpihin ni Satanas. Hindi ka na basta-basta pwedeng apihin ni Satanas. Hindi ka na basta-basta pwedeng laitin lang ng tao sapagkat ang buhay mo nasa kamay ni Jesus, meron ka ng halaga. Amen? Hindi lang ang tao ang pinahalagahan ng ating Panginoon sa unang himala. Kasi sabi po sa ating lahat ng binasa, na magkaroon ng kasalan sa Kana ng Galilea, umunta ang Panginoon, doon naganap ang unang himala. Saan ginawa ang unang himala? Sa Kana ng Galilea. Pag-aralan mabuti ang lugar ng Kana ng Galilea. Sa lumang tipan, bagong tipan, bawat lugar, kapag nilagyan ng pangalan, may kahulugan. May kahulugan ang pangalan. Yung pangalang Jesus, may kahulugan. Ang pangalang Jesus ay tagapagligtas. Ang pangalang Kristo, pinahira ng Diyos. Ang pangalang Emmanuel, sumasa atin ang Diyos. Ang pangalang Pedro, bato. Ang bawat lugar at bawat pangalan, sa kinitil sa panahon ni Jesus Christ, may kahulugan ang pangalan. Ang Kana ng Galilee, yung sabihin ng Kana, ay place of reds. Hindi na mga pula. Reds, ito yung mga tambo. Pag sinabing tambo, ito yung mga parang matatabang uri ng talahib na tumutubo sa tabi ng ilog, tambo. Ang simbolo ng tambo, kung ano na salitang tambo, ay simbolo ng kahinaan. So yung place of reds, amen, na Kana ay simbolo ng kahinaan. At literally, ang mga taong nakatira sa Kana o sa lugar ng Galilea ay mga taong hinahamak ng lipunan. Ang mga tao sa Galilea hinahamak ng mga pure-blooded Jews. Na mga purong Hudyo, hinahamak nila ang mga tao sa Galilea. Amen? Wala silang pagrespeto sa mga taga-Galilea. Minsan, isang apostol ng Panginoon bago pa lamang nag-invite kay Nathaniel, nakita namin ang Misayas, ang tagapagligtas. Ang sabi po ni Nathaniel, meron bang sumibon
lumabas at bumangon na propeta sa lugar ng Galilea? Wala. Madaling salita, napakahabang panahon ang Galilea ay hindi nakapag-produce, walang lumabas na mabuting uri ng tao, propeta o hari. Amen? Tapos yung pagkakataon niya pinagtatanggol ng isang Pariseo na dangalan ni Nicodemo ang Panginoon. Ang sabi ng mga purong Hudyo, pag-aralan mabuti kung may propetang bumangon sa lugar ng Galilea. Wala. Kaya pinagpipestahanan nila ang ugali, ang mga tao sa Galilea, binabaliwala nila, hinahamak nila ang mga tao sa Galilea. Pero pasin niyo mabuti, saan unang ginawa ang unang himala sa lugar na kung saan hindi pinapansin ng tao, binabaliwala ng tao, hinahamak ng tao, doon ginawa ang unang himala. Maaaring ang Cuenca ay hindi kasinong kilala sa maraming mga lugar. Pero kayang gawin ng ating Panginoon Kristo sa Cuenca, magbangon siya ng mga dakilang bagay at gumawa ng maraming himala. Idagdag pa natin mga kapatid, hallelujah, sa ating pong Panginoon, hallelujah, sa 38 parables, o mga 18 talinghagang ginilitiwan ni Jesus Christ, mahigit sa kalahati ay narinig sa lugar ng Galilea. Hindi sa Capernaum, hindi sa Jerusalem, hindi sa lugar ng Judea. Amen? Ang pinakamaraming talinghagang itinuro ng ating Panginoon at napakinggan sa lugar na ito ng Galilea, na kung saan ang tao hinahamak ng mga pure-blooded Jew. Saan galing ang mahigit o ang mas marami, nakararaming bilang ng mga apostol? Saan kinuha ni Jesus Christ? Sa lugar din ng Galilea. Na sinasabi ng mga pure-blooded Jew, walang mabuting taong bumangon sa Galilea. Walang mabuting bagay ang lumabas sa lugar ng Galilea. Yung sinasabi ng walang mabuting bagay ng galing sa Galilea, doon kumuha si Jesus Christ ng mahigit kalahati, amen, sa kanyang mga apostol doon sa lugar ng Galilea. Ipinapakita dito yung binabaliwala ng tao, pinapahalagahan ng ating pong Panginoong Kristo. Amen? So mga minamahal na kapatid ko sa ating pong Panginoon, hindi binabaliwala ng Diyos ang maliliit na bagay. Kung ang mga tao nakatingin sa malalaking bagay, makikintab na bagay, mga dakilang bagay, yan ang tao. Pero si Jesus Christ nakatingin doon sa mga bagay na hindi pinapansin, hinahamak, binabaliwala, at ito ay pinapahalagahan ng ating Panginoon. So ngayon pong gabi, huwag mong hamakin ang iyong lugar na kinaroonan. Mga pastor, mga alagad, amen. Huwag mong hamakin ang iyong lugar na sabi mo, napakalit ito, barangay lang ito, hindi kilalang bayan ito. Huwag mong sabihin yan sapagkat sa unang himala ipinakikita sa atin, pinahahalagahan ni Jesus ang mga hinahamak na tao, binabaliwan ng lugar, doon gumagawa ng himala ang ating pong Panginoon Jesus. Saan kung galing ang ating fellowship? Sa Prescott, Arizona. Na populasyon ng tao, wala pang 10,000. Pag tinanong mo sa mapa ng United States of America, hindi mo makita man lamang yung malaking tuldok na kung saan nakapwesto ang Prescott, Arizona. Binabaliwala. Pero alam mo natin ang ginawa ng Panginoon Kristo mula 1970 na mag-umpisa ang gawain ng Panginoon sa Prescott, Arizona. Sinabi kanina, 4,000 ng mga simbahan, iglesia ang naapektuhan ng pangit na inibigay na sa ating leader mula sa isang maliit na lugar na kilala sa Amerika. 150 nation ang inabot na impluensya ng pangangaral. Kaya alam mga kapatid, ito ang nakapakabuti sa Diyos. Hindi po siya laging nakakatawag ng sa malalaking bagay, mahalaga rin pa rin sa kanya ang maliliit na bagay. Yun dahil kung bakit ang mga bata na lumapit kay Jesus, binabalo ng mga apostol, may ingay yan, tigil yan, huwag palapitin. Sabi ito, nagdalang galit si Jesus sa mga apostol. Sabi niya, huwag niyong papawalan ang maliliit na batang lumapit sa akin sapagkat para sa kanila ang kaharian ng Diyos. Hindi porque bata lang, ay bata na. Mahalaga yan sa ating pong Panginoong Jesus. Na ako nasa Candelaria Church, take over ko ng Candelaria, attendance namin 10:35 kapag linggo ng umaga.
nanalangin ako, nag-ayuno ako, nag-evangelism kami, may chain prayer pa kami. Pagtingin ko sa attendance, mahigit kalahati agad, pumalo kami ng 80. Pero tingnan ko, puro bata. Sabi ko, Panginoon, puro bata ito. Dito nakasuporta. Alam mo, narinig ko ang tinig ng Banal na Espiritu. Sabi sa akin ng Panginoon, anak, huwag mong babaliwalain ang maliliit na bata na dinadala ko sa iyo. Yung mga nugtog dito, bata yan. Nakabot ako sa Candelaria. Amen. So, huwag natin baliwalain. Kung ang pinapansin ng mga tao, mga kilala, mga sikat, mga dakilang bagay, mga dakilang lugar, ang Bible sa Kristo hindi ganoon. Ang Panginoon nagpapahalaga sa maliliit at sa mga hindi pinapansin. Kaya ngayong gabi, kung baliwala ka ng kamag-anak mo, mali ang tingin sa ng kapitbahay mo, amen, mali ang tingin sa iyo, mga kapatid sa Panginoon, dakila ka, mahalaga ka sa ating Panginoong Kristo. Amen? Ikatatlo, amen, namisahe ng Panginoon sa kanyang unang himala, mahal ng Panginoon ang pamilya. Sapagkat ang unang himala ay ginawa para sa mga mag-aasawa sa kasalan. Alam mo mga kapatid, si Jesus Christ abala sa pagtuturo, pangangaral, sa pagpapagaling ng may sakit, pero sa imbitahan pumunta sa kasalan, iniwan lahat ng Panginoon. Ang mga taong ito, natuturuan, papangaralan, papagalingin, iniwan ng Panginoon yun, pinuntahan niya ang mag-asawang ikakasal. Sapagkat may malaking bahagi sa puso ng Diyos ang mag-aasawa at magtatayo ng pamilya. O mga minamahal na kapatid ko sa ating panahon, makalimutan na ang unang himala ay ginawa para sa mag-asawa, para sa magbubuo ng pamilya. Amen? Kaya kung sino man ang nag-imbita kay Jesus para umatid ng kasalan, nakagawa siya ng pinakamatalino at pinakamagandang pagpapasa sa kanyang buhay, anyayahan si Jesus. Amen? Pinakamagandang desisyon magawa mo sa iyong buhay, anyayahan mo si Jesus. Kung ikaw ay isang individual na tao, pinakamatalino, pinakamagandang desisyon magawa mo sa iyong buong buhay, anyayahan mo si Jesus sa puso mo. Yes. Pinakamaganda, pinakamatalino, pagkapasang magawa mo sa iyong buhay, si Jesus, anyayahan nyo sa tahanan ninyo. 1987, ako na-save 1986. Amen. Ang aming tahanan ay nagbukas ng tahanan namin para sa pag-Bible study. May mga taong pumunta upang ipangaral ang Panginoon. Before, nais ko ito mag-iwan at magsalita, may ito ko totoo, ako ay produkto ng broken family. 3 beses naghiwalay ang tatay at nanay ko. Dahil sa bisyo ng tatay ko, sugalero, lasinggero, higit sa lahat, babaero ang tatay ko. Kaya 3 beses naghiwalay ang nanay at tatay ko. Panganay ako sa ikalawang together again. Kasi ang nanay ko matumarunong magpatawad. Kaya tinanggap kaya ako'y naging panganay. Pagkatapos ay parang kami ng mga kapatid, naghiwalay na naman. At pagkatapos ng maraming taon, muli sila nag-together again sa ikatlong pagkakataon at nagkaroon ng isang pang-anak. Pero yung mga panahon yun, namulat ako, kami sa Olongapo City, kung bakit tumiwalay nanay ko, ginugulpi ng tatay ko, ang nanay ko at mga kapatid ko, yung buhay na hindi inaya. Umalis kami sa Olongapo City, binitbit kami, dinila kami tatlong kapatid sa Lucena, pinigilap kami buhay na nanay ko sa kapatid tinda ng isda. So pagkalipas ang maraming taon, bumalik ulit yung tatay ko. Wala pang 1 taon nagbago. Pagkatapos noon, bumalik ulit sa kasalanan. Mas masahol pa. Muntik-muntik na kung di makapag-aral. Nainggit ako sa sabunging manok ng tatay ko. Dahil mabuti na sa sabunging manok, bago ilaban, mayroon ng sariwang itlog, may sariwang gatas pa, may vitamins pa. Ako, makatikim ng itlog kapag Pasko lamang. Dahil kalimitan na may ulam, disabog at ditapik. Ano yung disabog at ditapik? O alam ni sister. Yung disabog at ditapik, o kuha ka ng pinagprito ang mantika, halos maitim na, kauulit ng kape prito, itatapik mo yung kamay mo doon, itatapik mo sa kanin.
Ditapik. Ano yung disabog? Kukuha ka ng asin, isasabog mo sa kanin, yun ang disabog at ditapik. Kaya yung makatikim ng itlog, Pasko sa akin yun. Maikling ko lang ang gulo ng buhay namin. Ayaw ko na umuwi ng bahay kapag naroon ang tatay ko. Lagi may sigawan, may iyakan. Pero salamat, binuksan namin ang aming tahanan para ang mga disciple ay makapag-Bible study, dinala si Jesus Christ, inimbitahan si Cristo sa aming bahay, doon po nagkaroon ng pagbabago sa tahanan. Ang tahanan lagi may sigawan, may iyakan, may problema, may kahirapan, nagkaroon po ng liwanag na si Jesus Christ ay pinapasok ng tahanan. Literally, 10 taong higit kami na wala kaming ilaw na di kuryente. Ang ilaw namin tigaas. Amen? Kaya palimit masunog yung kilay ko kapag nagre-review. Saan to? Sunog na pala po. Sunog na pala yung kilay ko. Pero ano ba ako kapatid? Hallelujah, unti-unti na Jesus Christ maimbita sa tahanan po namin. Nagkaroon ng kapatawaran. Amen. Wala nang halos sigawan. Wala na ang iyakan. Nagkakabiruan na. Nagkakatawa na. Nagkaroon literal na di kuryenteng ilaw. Dumaloy ang pagpapala. Kaya salamat sa mga mag-iimbita sapagkat Jesus Christ ang imbitahan ko sa aking puso. Napatawad ko ang tatay ko, nagawa ko mahalin ng tatay ko. Ako ang una nagbahagi sa tatay ko ng salita ng Diyos at ang tatay ko nakakilala sa Panginoon, nag-attend ang Bible study sa Metro Manila at pagkatapos ng ilang panahon, iniwan niya ang kanyang babae, nakalaya sa sugal, nakalaya sa pag-iinom at naging masaya ang aming puntahan. Dahil ang Gusto, amen, ang dala niya ay liwanag sa bawat isa mag-iimbita sa kanya. At alam po natin, ang unang himala ay naganap at nagawa sa isang bubuo ng pamilya. Mahalaga sa Panginoon ng pamilya. Kaya ako'y matakot mga mag-aasawa. Amen, tutulungan kayo ni Jesus. At kayo mga mag-asawa may problema, suliranin. Amen, kaya itong ayusin ng ating pong Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Kaya nga, kung sino man ang nag-imbita kay Jesus, para pumunta, hindi siya nagkamali, nakagawa siya ng pinakamaganda at pinakatamang pagpapasya, imbitahan si Jesus. Kaya ngayong gabi, ang pinakamagandang desisyon mo sa iyong buhay, huwag mong pagsarahan si Jesus sa puso mo. Huwag mong pagsarahan si Jesus sa tahanan mo. Buksan mo yung puso, buksan mo yung tahanan para kay Jesus at ang Panginoon Diyos, gustong-gusto niyang gumawa sa tahanan ito. Ikaapat sa aking pagtatapos. Amen. Nais ng taon ibigay ang pinakamagandang buhay hanggang sa huli. Dahil kung titignan po natin, nasabi po dito sa ating kwento, amen, nagkulang ng alak. At pagkatapos na magkulang ng alak, gumawa ng desisyon. Amen. Ang ina ni Jesus si Maria, wala silang alak. Ang sabi ni Jesus Christ, umigib kayo ng tubig, yung 6 na tapayang bato. Ang isang tapayang bato naglalaman ng 30 gallons na tubig. Kaya isang tapayan ay may laman 30. Kaya 6 times 30, 180 gallons. Puno nyo ng tubig hanggang labi. Sunod na sila. Yan ang tubig, ang banga, at sabi ng pag-ihakin nyo. Sabi ng mga nag-igib, tubig yung inigib namin Ihakin namin tubig. Naghirap na talaga, kawawang mga asawa ito. Pero kanilang ihain yung tubig naging alak. Nantikman ito ng puno na namamahala, organizer ng kasalan. Nantikman niya, nagulat siya, sabi niya, grabe. May sinira kayong batas. Ano yung sinirang batas? Dahil ang batas noon, kapag unang inuman, pinakamasarap ang iinumin, ihahain. Kapag may talab na, hindi na maintindihan kung masarap o hindi, kaya ihahain nila sa huli, pinakamasamang lasa, pinakamasamang alak. Kasi kapag pare, iinom pa rin niya, hindi na pala maayos kasi may tama na No? Pero sabi ng puno ng sampag, may sinira kang batas. May sinira kang kaugalian. Ang
Ang normal, inihahain ang pinakamagandang alak at nasa huli ang pinakamasama. Pero binaligtad mo. Nasa huli ang pinakamasarap na alak. Ito ang minsan ng verso ng Himala. Ang ating verso ko sinagdala ng pinakamabuti sa mga sandaling susunod ang iyong buhay. Hindi yung unang araw ang pinakamasaya, hindi yung unang linggo, hindi yung unang buwan, hindi yung unang taon, kundi habang nagpapatuloy ka, paganda ng paganda, paganda ng paganda, paganda ng paganda, paguti ng paguti ang ginagawa ng Panginoong Jesus. Hindi boring ang maglingkod kay Jesus. 1986 ako nakakilala kay Jesus. Ngayon po ay 2025 na. Almost 39 years, mga kapatid. Pwede ko sabihin na ang katotohanan habang tumatagal, lalo akong ini-excite ng Panginoon sa kanyang magagandang ginagawa. Kaya nga hindi boring ang sumunod kay Jesus. Hindi boring ang maglingkod kay Jesus. Nagtataka lang sa maraming tao na iinip, tumitigil, humihinto kapag may problema. Pero ito sa totoo mga kapatid, ayaw kong mamiss yung pinakahuli na inihahanda ng Panginoon sa akin pong paglilingkod. Dahil sabi ko ng Panginoon, itinila mo ang pinakamabuti sa huli. Ito ang mensahe ng Panginoon, the best is yet to come. Ang pinakamabuti, papadating pa sa iyong buhay. Kung masaya ka ngayon, hindi pa yan ang pinakamasaya. Kung natutuwa ka ngayon, hindi pa yan ang pinaka-nakakatuwa. Nasa huli pa ang inihahanda ng Panginoon sa Kristo. Amen. So mga minamahal na kapatid, kayo kong sabihin, hindi boring talaga ang maglingkod kay Jesus. Oo, may problema. Oo, may suliranin. Oo, may pagsubok. Oo, may karamdaman. Pero kung mapapatuloy ka lang, nakahanda sa iyong unahan ang pinakamagagandang bagay na inihahanda ng ating pong Panginoong Jesus. Amen. Ang Panginoon ay hindi stagnant sa kanyang pagkilos. Ang hindi stagnant sa kanyang gustong gawin. Ang gusto ng Panginoon, lagi kang susurpresahin ng mga gandang bagay na kanyang gustong dahil sa iyong buhay. Ang hamon lang, magpapatuloy ka. Whatever happen, ano man ang mangyari, Panginoon, mananatili ako sa iyo at makikita mo kung anong kayang gawin ng Panginoong Jesus sa iyong buhay. The best is yet to come. Amen? Kaya, kapatid, kung nakakaras ka ng pagsubok, huwag kang aayaw. Kung nakakaras ka ng mga opposition, ng pag-uusik, huwag kang titigil. Amen? Tuloy lang. Tuloy lang. Napakaganda ng inihahanda ng Diyos sa unahan. Sabi ng unang Corinto chapter 2 verse 9, ano mong bagay na hindi pa nakita ng mga mata, mga bagay, anong buting bagay hindi pa narinig ng tainga, anong mga buting bagay na hindi pa mapasok isipan ng tao, anong mga buting bagay inihahanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Alam mo kapatid, salamat, ito ang nakilala kong Diyos. Yes. Hindi puro lagi sardinas ang inihahain sa akin. Bagamat paborito ko ang sardinas, hainin niyo ako ng sardinas ngayong gabi, yan ang una kong lalantakan, sardinas. Pero pag natin mabuti mga kapatid sa Panginoon, hindi kanya hainan ng pare-parehong bagay. Susurprisahin kanya ng mga bago at dakilang bagay. Kaya ito isang bagay na nakatakot ko sa buhay ko na ako'y lumayo pa sa Diyos. Sapagkat nakita ko na laging ginagawa ng siyang pinakamabuti habang ako'y nagpapatuloy. Amen? Hallelujah. Praise God. Gusto i-share sa akong panaginip na may mensahe ang Panginoon sa akin. Isang panaginip, malabo yung ilog na dati kong pinaglalabahan. Kasi ako naglalaba sa ilog, sa irrigation sa Lucena. Eh, paborito kami, pwesto doon ako minapos nung kami naglalaba. Medyo ma-brown yung tubig. Nang ako'y lumusong, yung bawat tapakan ko, lumilinaw yung tubig. Sabi ko, wow, grabe ah. Praise God. Naramdaman ko na may gagawin ang Diyos sa mga desisyon na gagawin ko. Pag-akyat ko, nakita ko sa isang lalagyan na maraming mga coins. Sabi ko,
Kasi naturunan ako ng aking pastor na ako binata pa, 1980, sabi niya, huwag mong sasayangin yung 5 sentimos. Dahil pag binaliwala mo yan, nag-aambog ka ng pagsabotahe sa ekonomiya ng bansang Pilipinas. Kaya kahit noon, kahit 5, pinupulot ko. Kahit yung piso na sobrang itim na, pinupulot ko pa, kinikis ko siya para pakinabangan ulit. Kasi pag nag-iinip, nakita ko ng 5, pero habang pinumulot, nagiging 25 na. Tapos nagiging 5 piso. Tapos nagiging 10 piso may coin sa gitna. Tapos nagiging 20 pesos na. So nananabog ako, wait, dali, punta kayo, ang daming pera dito. Pakinabangan ito. Pagkapulo ko, puno na yung bulsa ko ng mga coins. Nag-isip ko sa mga papel, sabi ko, 50 pesos yun ah. Kinuha ko 50 pesos. Alam ko niya, punta kayo, may pera dito, may pera. Isipan ko na magkalungkot sila ng mga damuhan, nakita kong bungkus ng mga 50 pesos, bungkus. Sabi ko, baka meron ba? Meron nga! Bungkus ng mga lilibuhin peso. Sabi ko, grabe! Nanawag talaga ako. Ngayon, ang misay sa akin ng Panginoon. Matuto ka magpalda sa maliit na bagay. Dadalik ka ng Diyos sa mga pinakamalalaking bagay sa iyong buhay. Ang misay sa akin ng Panginoon, amen, habang ko nagpapatuloy ang gagawin ko ang kalooban ng Diyos, naghahanda ang Diyos ng mga bago at dakilang bagay sa aking buhay. Ngayon, puntos ko, ang Diyos mo, ang Diyos ko. Ang Diyos ko, ni pinapangaral ko, ito yung Diyos na lapitan mo na maghahanda sa iyo ng mga bago at dakilang bagay sa iyo. Ito ang mensahe ng unang himala. Una, magbigay ng masiglang buhay. Ikalawa, bigyan ka ng halaga. Ikatatlo, pahalagahan ang iyong pamilya. Ikaapat, ang pangako niya, gagawa siya lagi sa iyong buhay na mga dakilang bagay. Ang pinakamabuti nasa iyong unahan. Huwag mong kalimutan ang mensahe ng unang himala ng Panginoon Kristo. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon Jesus. Praise God. Dapat na kayo po ang ating mga ulo, nakapitik ang mga mata, na nalangin nagkipag-usap sa ating pong Panginoong Jesus. Idalang natin ang presensya ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Habang kinanalangin nagkipag-usap na pinangalan ko sa pagsang ito ang mga mensahe sa unang himala. Ngayong gabi, meron po ba kaming bisita, first time, unang pagkataon na ating ka sa lugar na ito. Nais ko sabihin, hindi isang aksidente o nagkataon lang na nakarating ka sa lugar na ito, kalooban ng Panginoong Sus kung bakit ka narito ngayong gabi. At sino man na nag-imbita sa iyo papunta dito, hindi siya nagkamali na ikaw ay kanyang imbitahan. At kung iimbitahan mo si Jesus sa iyong puso bilang tagapagligtas ng buhay, ito ang pinakamaganda, pinaka-the best, pinakatamang desisyon na gagawin mo sa iyong buhay, ang imbitahan mo si Jesus na gumawa sa iyong puso, amen, sa iyong buhay. Meron kasama ngayong gabi, first time, na sunod tanggapin si Jesus sa iyong puso, pagkitaas ang kamay kung meron. Bunso, talagang first time ka talaga? Hindi ka pa Christian talaga before? O Christian ka talagang before pa? Christian na before. Okay? Yung hindi pa talaga to, ay hindi mo kayo tumatanggap kay Jesus? First time talaga? Okay? Nais po yung imbitasya sa iyong puso. Hindi ako nag-alok ng reading sa Jesus ay pinapangal ko yung ko sa inyo. Willing po ba kayo? Okay, pwede po kayo imbitahan sa magiging panalangin. Dito po sa unahan, huwag po kayong mahiya. Lalapit kayo sa kumagitan ng panalangin kay Jesus. Kayo po kayo first time. Gusto nyo lumapit kay Jesus, gusto nyo buksan yung puso, imbitahan sa Jesus sa yung puso. Okay, sige po. Huwag po kayong mahiya. Lalapit tayo kay Jesus. Okay, salamat po. Humarap lang kayo sa akin, ako na po humarap lang kayo sa akin. Kung nakaitigil sa kanila, sa akin lang po kayo humarap. Pero po ba sa labas, meron kayong bisita, gusto tumanggap kay Jesus? Okay, sige po. Ano po pangalan nila? Rod? Right? Erlinda. Okay. So, Rod, Linda, si Boy, ang pangalan? Alam mo, Boy? Kompleto, Albert Marcos, umarang kumahaba. Albert ka naman, no? Okay. Albert Marcos. Ang inyo pong gagawin ay personal na imbitasyon gagawin kay Jesus. So, wala kayong usapang reliyon, ha?
Kasi bago mo bases ang dami ng relihiyon, hindi natin kailangan ang maraming relihiyon. Kailangan natin personal seso sa ating puso, tanggapin sa ating puso. No? Ang sabi ng Revelation 3:20, kumakatok sa pintuan nating puso. Gusto pumasok dito, hindi dito. Matagal na kilala si Jesus sa isipan eh. No? Dito, gusto tumira ng ating Panginoon Jesus. So, sabi ko kanina, kung may 2, 3 magkakatid po sa kanyang pangalan, sila Besh, tatayo po sa gitna nila. Hindi man natin nakikita si Jesus, pero nasa atin siyang kalagitnaan. Siya yung papanalaginan. Ang gagawin po natin panalangin, ako ang unang mananalangin, uulitin nyo lang dahil sa inyong puso, sasabihin nyo kay Jesus, huwag sa akin. Makakala lang ako eh. Hindi ako kailanman makapagpapatawad ng kasalanan. Hindi ako kailanman pwede magligtas ng kaluluwa ng tao. Dahil tao din ako. Kailangan ko rin makapatawaran, kailangan ko rin nakapagligtas si Jesus. Kaya, kayo kung kapag may mananalangin, uulitin nyo dahil sa inyong puso, huwag nyong sasmat manamig. Huwag nyong sasabihin sa akin, sabihin nyo kay Jesus. Ako po, Rod, Linda, kay Jesus po nyo sasabihin yung panalangin, uulitin ninyo na marinig sa akin. Kay Jesus sasabihin na, huwag sa akin. Okay po? Handa na kayo, iyoko ang inyong ulo, ipigit ang mata, at ulitin yung panalangin ito, sabihin nyo, Panginoong Jesus, narito po ako, inaamin ko po, ako po'y nagkasala sa iyo pong harapan. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Simula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Linisin mo po ako ng banal mong dugo na umagos doon sa krus. Binubuksan ko po ang aking puso. Inaanyayahan po kita. Pumasok ka po sa akin. Pagharian mo po ako. Panginoong Sus, nais ko pong makilala ka at maranasan sa akin pong buhay. Salamat po sa ginawa mong pagpapatawad. Salamat po sa gagawin mo pa sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Hindi ako Diyos para malamang kung ang tunay na laman ng inyong puso. Pero naging taimtim kayo sa panalangin ng pagtanggap. 3 napagandang bagay na ganap sa inyo. Una, lahat ng kasalanan, pinatawad ni Jesus. Hindi ko alam kung ano man yung nagawa ng kasalanan, pero pinapangako ni Jesus. Lahat yan, nilinis ng Panginoon. Pinatawad ng Panginoon, bagong-bago kayo sa harapan ng ating Panginoon Kristo. Ikalawa, binigyan kayo ng karapatan maging anak ng Diyos. Sabi ng Juan, chapter 1, verse 12 to 13, kasi yung pagsampalataya, binigyan kayo ng karapatan maging anak ng Diyos. Ikatatlo, nakatanggap kayo ng pangako. Galatians 4:7, ano pat hindi ka naalipin ng kaisipan ng tao, o ng kasalanan, ng kaaway, ikaw ngayon ay anak ng Diyos. At kung anak ng Diyos, tagapagmana po kayo ng mga pangako ng Panginoon. Po, yan po yung tinanggap. So gusto ko kayo ipanalangin, yung kunyong yulo, nais ko po kayo ipanalangin ngayong gabi. Dakila Diyos, salamat po sa buhay ni Brother Rod, Panginoon. Ang dalayan ko sa gabi ito, magpakilala ka, magpakahayag ka sa kanyang buhay. O Diyos, hawakan mo sa iyong mga kamay, patuloy kanyang makilala at maranas kanyang buhay. Maabot niya ang destiny niya, handa po para sa kanya at pagpalain mo po. Ang batang ito, si Albert, dakilang Diyos. Lord, sa oras pong ito, ang banal mong Espiritu ay sumama, tumira sa kanyang buhay, pumatnubay sa kanyang pagbibinata, hanggang sa pag-abot ng magandang destiny niya damo sa kanyang buhay. Lord, please, hawakan mo po sa iyong mga kamay. Nalaglaga po si Nanay Erlinda, dakilang Diyos. Sa gabi ito, Panginoon Jesus, magpakilala ka patuloy na magpakahayag, magpakilala ka, maranasan ka sa kanila kong buhay, Panginoon Diyos. Marating niya ang pinakamagandang destiny na niyahanda po para sa kanya. O Panginoon Diyos, hallelujah, magpakilala ka sa kanyang buhay. Pagpalain mo po ang kanyang buhay, ang mga desire ng kanyang puso, katagpuin mo po, Panginoong Jesus. Hallelujah. At ang pagpapagaling sa kanyang karamdaman, Lord, aking pong
inaangkin na ang kanyang karamdaman, dinala mo sa iyong katawan. At akin po siyang kinakalagan sa kapangyarihan ng kadiliman at karamdaman at ipagkaloob po ngayong gabi ang miracle healing sa pangalan ng Jesus sa banal mong dugo. Lord, namin pang ginawa mo sa buhay ni Nanay Erlinda sa pangalan ng Jesus. Lord, itataskulipuan mo po pangailangan ni Brother Rod. God, ngayong gabi, magpakilala ka, magpakahayag ka dahil ng Diyos. Sa pangalan ng Jesus, ang pangailangan ng batang ito, ikaw ang nakakaalam, gumawa ka ng himala. Ito yung aking panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Pwede ba ikaw yung katawan? Mapit ka rin ang hindi magandang katawan. Galaw-galaw po ninyo. Ano po yung naramdaman ninyo? May pagbabago sa tulong ng Panginoon sa Kristo. Amen. Sigalaw po ang paa. Alam po ninyo. Praise God. May pagbabago. Tatay Rod, nang bagay lumapit at pagkatapos ang paglalangin, pero po ba kayong naranasan sa Panginoong Jesus? Wala kayong karamdaman. Wala kayong karamdaman. Wala kayong sakit. Ano sakit mo nga? Barag sa puso. Nang lumapit ka, nahirapan ka huminga. Okay, sige. May kasunod kang follow-up check-up. Kailan yun? So, nakikita mo ang himala ng Diyos. Makasalita ng doktor sa iyo na mayroong pagbabago na ganap sa iyong paragong puso. Ang inin mo ito, may ginawa ang Panginoon sa buhay mo. Kaya Linda, meron kayong lumapit kayo, ano po mayroon kayong masamang pakaramdam? Ano po naramdaman po ninyo? Naramdaman ko nga po. Pero kayo lumapit, ano po naramdaman nyo? Okay lang. Pagbago po ba naganap pagkatas kayo lumapit kay Jesus? Praise God po rin ang Panginoon. At ang pangalan ko ay meron pong inihanda ang Diyos sa unahan at yung patuloy sa Panginoon. So, God bless you, Nanay Erlinda, Brother Rod, Albert, ang pastor dito, yung bagong pastor, at ang kanilang puso ay mailapit kayo sa Panginoon. So, God bless you po. Pagpalain kayo ng para sa Kristo. Tayo po sa panalangin. Magbanal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong ginawa sa gabing ito at ang bawat mananampalataya, bawat alagad, kapwa po ng gagawa, paunawaan po namin ang mensahe ng unang himala. Salamat po muli sa lahat ng kapreka, pasalamatan sa pangalan ng Jesus. Amen. God bless you po. God bless Brother Lord. Pagpalain ng Albert. God bless you. And Erlinda, God bless you po. God bless you. Praise God. Purihin po ang Diyos. Napakaganda ng kanyang ginawa ngayong gabi. Kanyang mga pangungusap. Panatilihin po natin sa ating puso. Sikapin natin palagi na naisin na si Jesus palagi nating panatilihin sa ating puso. Kami po, lalo na po sa aming mga bisita sa lugar na ito, ay patuloy na nagpapaanyaya sa tuwing araw po ng linggo, 9:30 ay meron pong pagsamba tuwing araw ng linggo. Kayo po ay patuloy na dumako at tayo po isasamba sa lugar na ito at patuloy tayong makakaranas ng mga dakilang bagay mula sa ating Panginoon. Amen? Sino pong pinagpala ngayong gabi? Amen? Palakpakan natin, luwalatin natin ang ating Panginoon. Praise your holy name, God. Hallelujah. Pagtapusan po tayo ni Pastor Jason sa pananalangin ngayong gabi, maging ang pagkain na ating pagsasalusaluhan, maging ang traveling mercy para sa bawat isa. Praise God, Lord to God. Panginoon, O Diyos, maraming po salamat, Panginoon, sa mga mensahe mo na naiyag ngayong gabi. Naging daan upang patuloy kami lumakas sa pananampalataya. Nalangin po namin, O Diyos, bitbit po namin ito sa aming pag-uwi. Pagpalaan mong bawat isa mga isa aming pagsasalusaluhan. I-bless mo ito, O Diyos. Ibalik mo sa ganang biyaya para sa mga taong ginamit mo. Pray, O God, para lang traveling mercy, guidance, and covering sa mga bawat isa na magka-travel, Panginoon, sa kanilang lugar. Panginoon, minsan pa sa iyo po namin binabalik ang mataas na kapurihan at kapasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.